sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Maaalala na nagalok ang American defense manufacturer na Lockheed Martin ng mga F-16 Block 70 fighter aircraft sa Pilipinas, kung saan dahil sa pagmamadaling maibenta sa bansa ang nasabing fighter jets. Kasama sa alok na ito ang magtayo ng Innovation Hub o sentro ng inobasyon para sa pagsasanay at paglinang ng aerospace workforce sa bansa. Layunin nitong suportahan ang hangarin ng Pilipinas na magkaroon ng sariling matatag na industriya ng depensa. Ayon kay Jess Coloini, Direktor ng Business Development ng Lockheed Martin's Integrated Fighter Group, isa sa mga pangunahing bahagi ng kanilang inaalok sa Pilipinas ay ang pagtayo ng pasilidad na katulad ng kanilang Center for Innovation and Security Solutions sa Abu Dhabi. Ang layunin ng ganitong pasilidad ay ang paghahanda ng mga Pilipinong propesyonal sa larangan ng aerospace o teknolohiyang panghimpapawid. Ang pasilidad na ito ay inaasahang magsasama-sama ng mga leader mula sa Akademya ng Pilipinas, mga eksperto mula sa teknikal na mga institusyon sa bansa, at mga pandaigdigang leader ng Lockheed Martin, pati na rin mula sa mga institusyon sa Estados Unidos upang magsagawa ng sama-samang research at development, ani Coloini. Dagdag pa niya, pinag-aaralan din nila ang pagbibigay ng mga scholarship para sa mga kursong may kinalaman sa aerospace engineering at magiging sentro ang Innovation Hub ng mga inisyatibang ito. Kasama sa mga layunin ng pasilidad na ito ang pagsasanay ng mga manggagawa, edukasyon sa aerospace, at mga proyektong pananaliksik na sama-samang isasagawa. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-aaral kung saan maaring itayo ang nasabing Innovation Hub sa Pilipinas. Noong nakaraang buwan, inaprubahan na ng US State Department ang posibleng pagbenta ng 20 units na F-16 Block 70 multi-role fighter jets sa Pilipinas na nagkakahalaga ng humigit kumulang 5 bilyon at 58 milyong dolyar. Ayon kay Coloini, kasalukuyang inaayos ng mga pamahalaan ng Pilipinas at Estados Unidos ang mga huling detalye ng kasunduan. Nakatuon kami sa pagbibigay ng pinakamatipid ngunit epektibong solusyon. Ang package at presyo ay opisyal na ihaharap ng US government sa pamahalaan ng Pilipinas. May mga negosasyon na rin tungkol sa mga posibilidad ng financial arrangements, paliwanag niya. Inaasahan na ngayong taon 2025 ay magkakaroon ng mga konkretong hakbang ukol sa kasunduang ito at mapadali umano ang proseso patungkol sa nasabing kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Matagal nang nais ng Philippine Air Force na magkaroon ng modernong fighter jets bilang bahagi ng pambansang depensa. Sa ngayon, 11 FA-50 light combat aircraft mula South Korea ang ginagamit ng POF matapos i-retire ang kanilang mga lumang fighter jets noong taon 2005 dahil sa mataas na gastos sa pag-maintain. Matagal na ring pinagpipilian ng Philippine Air Force kung alin sa F-16 ng US o ang JAS-39 Gripen ng Sweden ang bibilhin. Isa rin sa mga posibilidad ang KF-21 Boramae ng Korea. Ngunit dahil sa limitadong budget, nahinto ang pinal na desisyon ukol dito. Ayon kay Coloini, magiging madaling isama ang F-16 sa fleet ng Philippine Air Force dahil ang FA-50 ng South Korea ay base rin sa disenyo ng F-16. Maaari ring gamitin ng Philippine Air Force ang kanilang mga Sniper Advanced Targeting Pods sa parehong FA-50 at F-16. Pinakamadali ang transition mula FA-50 papuntang F-16 dahil sa halos pareho nilang platform.
Kaya't ito ang pinakaangkop para sa Pilipinas kung gusto nitong mag-expand sa multi-role fighter jets. Mga modernong katangian ng F-16 Block 70. Ang F-16 Block 70 ay tinuturing na pinaka-advanced na ika-4 na henerasyon na fighter jet. Ilan sa mga tampok nito ay modernized cockpit, APG-83, AESA radar. Ito ay isang makabagong uri ng radar sa ngayon. Automatic Ground Collision Avoidance System, malaking tulong para maiwasan ang pagbangga sa lupa. Ang nasabing F-16 Block 70 ay may 12,000 oras na certified service life. Kasama rin sa alok ang conformal fuel tanks, dagdag na tangke ng gasolina na nakadikit sa katawan ng eroplano para mapalawak ang saklaw ng paglipad ng walang kailangang tanker. Mahalaga ito lalo na sa Pilipinas dahil sa malawak at hiwa-hiwalay nitong mga isla at aktibidad sa West Philippine Sea. Ang dagdag na range mula sa fuel tanks ay daan-daang nautical miles ang itatagal na mahalaga para sa mga aircraft na bibilhin ng Pilipinas. Tinitingnan din ng Lockheed Martin ang posibilidad na magkaroon ng component repair at MRO o Maintenance, Repair, and Overhaul capabilities sa Pilipinas. Mahalaga ito para sa pagsusulong ng industrial na kaunlaran sa bansa. Kapag naisakatuparan ang kasunduan, inaasahang magsisimula ang delivery ng mga jet sa huling bahagi ng dekada. Ngayon, may 3,100 F-16 na ginagamit sa buong mundo at halos 500 sa Asian region. Sumali na rin ang F-16s sa mga joint military exercises sa Pilipinas tulad ng Cope Thunder at Balikatan para sa pagpapalakas ng kakayahang magtulungan at ng combat readiness. Ang F-16 ay nagpapalalim ng relasyon sa US at nagpapadali ng komunikasyon sa mga Air Force ng ibang bansa sa rehiyon. Isa itong network o mas mainam pa nga, isang pamilya ng mga piloto at operator na sabay-sabay na nagsasanay, lumalago at kung kinakailangan, magkasamang lumalaban. I'd like to get Aces Q1 out to the airspace. Didn't slay it. Go get the Bobby airborne and start from there. How much playtime you got left?